106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Abby. 29 years old. At kailangan ko po ng advice. DJ Lindsay, akala natin sa pag-ibig, kapag nakita na natin yung the one natin, panalo na tayo. Ang hindi natin alam, minsan, may talo din kapag ikaw ang mas nagmamahal. DJ Lindsay, meron na po kaming bahay ni boyfriend pero nakapangalan sa kanya. Pareho namin yung binabayaran kasi medyo malaki yung bayad doon. Hindi niya raw kayang suluhin yung bayarin. Pero ang dami nang nangyari. 2 taon na ako na yung nagbabayad ng bahay. Solo ko. Kasi nagkaroon siya ng financial problem sa pamilya niya kaya lahat napupunta sa kanila. Walang kinikita ang boyfriend ko kaya matik ako ang naguhulog doon sa bahay namin. Simula nung nagkaroon siya ng problema, hindi na rin naging okay yung relasyon namin. Parang naapektuhan na rin talaga. Madalas, hindi ko na siya makausap nang hindi siya mahinahon. Palagi siyang sumisigaw at palagi siyang galit sa akin. Umiinom na rin siya kasama yung barkada niya nang hindi ko alam. Nung una, inintindi ko lang. Sabi ko siguro paraan niya yon para magtanggal ng stress. Tsaka siguro dapat kailangan kong habaan pa yung PC ko. Hanggang sa nalaman ko na may babae pala ang boyfriend ko. Nung nalaman ko yon, gusto niya agad akong paalisin dun sa bahay namin. Bakit daw ako magsistay sa bahay na hindi naman nakapangalan sa akin? Pero mas malaki naman yung naging gastos ko dun. Halos lahat ng gamit, ako ang bumili. Ang sabi pa niya sa akin, kunin ko raw lahat ng gamit, pero sa kanya yung bahay. Alam mo, DJ Lindsay, nasaktan po ako dahil meron siyang ibang babae. Pero mas nasaktan ako nung sinabi niya sa akin na pwede na akong umalis. Masakit kasi pinagpaguran ko yung bayad doon sa bahay.
Nag-OT na ako. Tapos halos late na akong nakakauwi para lang may pambayad doon sa bahay na para sa amin dapat. Gumagawa din ako ng paraan para magkaroon kami ng extra money. Pagkakakitaan ba? Pero bakit ganun? Napakadali para sa kanya. Nasabihin na sa kanya yung bahay. Dahil lamang sa meron siyang ibang babae. Lumipas ang ilang buwan, hindi ko alam kung bakit bigla siyang nag-message sa akin. Umalis na nga po pala ako dun sa bahay. Bigla niya akong kinausap. Nagmamakaawa siya, DJ Lindsay. Bumalik na raw ako sa kanya. Bumalik na raw ako sa bahay namin. Ayusin daw namin yung relasyon. Ngayon, DJ, naguguluhan po ako. Di ko nga alam kung mahal ko pa siya eh. Dapat pa ba akong bumalik? Nangihinayang din kasi ako sa laki ng naibayad ko doon sa bahay. Sayang. Imbes na pinambili ko na lang sana ng sarili kong bahay, yung pera na ginamit ko doon. Dapat po ba akong bumalik sa kanya? Dapat po bang burahin ko na yung kasalanan niya? O baka naman, dapat ko na siyang talikuran. DJ Lindsay, please help me out. Muli, ako si Abby. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Dahil wala na siyang pambayad doon sa bahay. Diba? Sa true lang. Naku, wala na kasi siyang mapiga sa kanya. Wala na siyang tira, wala na siyang datong. Kaya pinagbabayad, wala nang magbabayad ulit eh. Eh ikaw yung may trabaho, may pera. So balik ka na daw ulit. Sorry na daw. Diba? Isang magandang morning po sa inyong lahat. Wow! Welcome to Lihim ng Liham. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Oras natin, 19 Cam. But makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:19 on the clock. Okay Uy, ano bang gagawin mo kapag ganyan yung jowa mo? Alam mo kasi, bakit naman kasi kumuha kayo ng bahay tapos sa kanya nakapangalan? Alam mo ito lang ha, dapat ipapangalan mo doon sa may kakayanan talagang magbayad, no? Yung matibay, yung malalimang balon, yun na lang. Yung malalimang balon pagdating sa pera. Hindi sa kung sino lang yung lalaki or ganyan. Dapat yung merong kapasidad yun. Meron kapasidad na magbayad ng long term. Dapat sa kanya nakapangalan. Wow! Kahit pa dalawa kayo. Oo, kasi when worst comes to worst, talagang yan ang mangyayari. Diba? O, paano kapag nagkahiwalay kayo? Paano yung binayad nyo dun? Sayang naman, diba? Ano bang masasabi ninyo tungkol dito sa kwento ni Abby? Ang sama naman kasi. Oo, dapat malinaw sa umpisa pa lang kung sino yung makakakuha ng bahay. Kaya alam mo, minsan natatakot ako sa mga ganyan, yung mga joint venture. Tapos di naman kayo talaga mag-asawa pa, di ba? Mag-BFGF pa lang kayo. So, syempre, kanino nakapangalan? O paano kapag ganyan nga, naghiwalay kayo tapos wala nang makakapagbayad dahil wala naman capability na magbayad ng malaki itong jowa mo? Hindi sayang lang yung pera. Wow! Diba? Sayang lang yung
pinaghirapan mo, sayang lang yung pinagpuyatan mo, dugo at pawis ang pinambayad mo doon. Hindi lang basta-basta pera yan alam mo yun, napulot mo lang kung saan. Okay Diba? So if I were you, nako, make up your mind. Hoy! Message nyo na ako, ano bang masasabi nyo? Dapat bang bumalik pa si Abby doon sa kanyang jowa para doon sa bahay dahil nga nahirapan siyang maghulog doon sa bahay? At alam niya na mas marami yung, di ba, ambag niya doon sa bahay, di ba? Yung share niya doon sa bahay mas malaki. Kaya nag-iisip siya, babalik pa ako para sa bahay? Medyo parang hindi ko na siya mahal So ano ba? Ano ba yung dapat maging mas matimbang doon? Yung pagiging practical mo dahil doon sa bahay o doon na lang tayo sa, sige, pag-aralan ko ulit mahalin ito. Baka naman mamaya mag-workout ulit. Diba? So, alin kayo doon? Saan kayo doon? I-message nyo na ako because we are live on Facebook. By the way, facebook.com/energyfm1067. Gandang umaga kay Darwin, kay Erwin. Pa-shoutout naman po, Lods. Kay Jenny, kay Ilma, at saka kay Sukardi Mina. DJ Lens, bakit? Ang taray. Bakit? Problema mo dyan? Charing lang. Good morning din kay Rosemary at saka kay Leia, kay Ate Yoli. Hello, good morning sa inyo dyan. Naputol yata yung live natin kanina. Oo. Sinasabotahe po tayo ng mga kalaban, mga kababayan. Charing-charing lang. Leia, sabi dito, wag ka nang makipagbalikan sa kanya, Abby. Uulitin niya lang, nalokohin ka. Sabi naman ni Yoli, naku Abby, hiwalayan mo na lang yan. Uulit-ulitin niya lang yung panluloko sa'yo. Hayaan mo na lang, magkakaroon ka pa rin ng bahay mong sa'yo lang. Wow! Easy to say, diba? Pero kasi kapag ang dami mo nang iambag na pera, usapang pera talaga. It's all about the money. Sabi naman ni RJ, nagawa kanyang lokohin. Posibleng gawin niya ulit once, makakita siya ng sugar mommy. It's a no for me. Hindi mo na yan mahal. Nanghihinayang ka lang doon sa bahay. So true. Sabi naman ni Thelma Rael, morning DJ Lensay, ang ganda mo. Ano ba? Huy! Charing. Ipatulfo mo na lang kaya yan. Diba? Oo, para maibalik yung pera mo. Sabi ni Marites, kaya benta mo na lang po yung bahay. Sabi naman ni Abet, hi DJ Lensay, good morning. Bakit ka pumayag na wala kang pangalan sa bahay? Bakit nga mag-BF pa lang kayo? Kumuha na kayo ng bahay. Huwag ka nang bumalik kasi hindi mo na siya mahal. Sabi ni Marites, kaya mag-move on ka na po. Wow! Sabi naman ni Waray, Fifi, unahin na ipalipat ang name ng bahay sa kanya. Bakit mo pa babalikan wala na. Sabi naman ni Denish, Eufrasio, di ka dapat bumalik. Ibenta mo yung bahay at kunin mo yung parte mo. Diba? Alam mo siguro dapat, ipatransfer, pwede bang ipatransfer yun? Hindi kasi tayo expert sa mga ganyan Oo, mga madaldal lang tayo pero sino ba yung pwedeng dyan? Si Miss Mabi magaling sa mga ganyan. Calling, Miss Mabi. Hindi natin alam kung pwede ba siyang i-transfer yung pangalan ng bahay sa'yo. Diba? Kasi kung pwede naman, di ganun na lang yung gawin mo. Bilang hindi naman, diba, makabayad tong lalaki. Kasi alam mo, feeling ko dyan, kaya nga wala na siya kasing choice. Kaya pinapabalikan niya dun sa buhay niya. Kasi para mas magaan ulit yung pagbabayad. Kasi ikaw na naman yung magbabayad niyan, bakla. Anong assurance, diba? Anong assurance na kapag nagkabalikan kayo, hindi na mauulit yung pangyayari noon? Wow! Diba? Anong assurance na hindi na siya mambababae? Anong assurance na hindi kanya ulit paaalisin dyan sa bahay na yan? Something has to change, no? Bago ka bumalik sa kanya. Dapat patunayan niya muna yung sarili niya. Diba? Alam mo sa mga ganyang pagkakataon, dapat mag-consult ka sa mga, alam mo yun, mga otoridad natin. Para malaman natin kung anong dapat gawin. Diba? Para na rin doon sa mga pangga natin na ang hilig-hilig kasi out of being in love. Diba? Sige, bili tayo ng bahay. Paghulugan natin to because this will be our love nest. Love nest! Ito magiging ating pugat ng pagmamahalan. Yahoo! Yun nga lang. Anong mangyayari sa pugad kapag yung isa nanloko ng babae o ng lalaki? Pugad kayong pareho. So,
hindi nga. So siguro, no, maging matalino na lang tayo sa mga bagay-bagay, sa mga desisyon. Do not decide on anything when you are super in love, 'di ba? When you're, heightened with your excitement, 'di ba? Ganyan. Huwag mo na kayo mag-decide masyado. At saka, malaking step yan ha. Malaking chapter yan sa buhay mo. Yung pagbili ng bahay, tapos dalawa kayo. Wow. Sa kanya nakapangalan, talo ka talaga dyan, pre. O sabi ni Limuel Garcia, sunugin mo na lang yung bahay. Uy, hindi. Huwag kang manununog ng bahay. Sabi naman ni Chard, hi DJ Lindsay, ang ganda mo po talaga. Huy, ano ba? Girl, lapit pa sa legal attorney. May laban ka dyan. Sabi naman ni Waray ulit, alam mo, TINGA na kapag ang balikan siya, di ba? Kunin ang nararapat para sa'yo. Gigil mo ko eh. Huy, huwag ka mang gigil dyan. Hindi ka. Ay. Ayoko sabihin. Pilitin niyo ako. Baka mamimohan ako. Sabi naman ni Nakamura, be wise, tsak pagbalik mo, ikaw uli ang magbabayad niyan. True. Maging matalino ka lang. Ako, hindi ko kasi alam kung gaano kalaki na yung ambag mo doon sa bahay. Pero kasi, meron akong paniniwala sa sarili ko na kapag kaya ko naman i-forgo yung pera, kapag kaya ko naman kalimutan na lang yung pera, 'di ba? At feel confident naman ako na kikitain ko pa yan, di pabayaan mo na, ganyan. Kasi alam ko naman na matalino kang babae. Wow. Hindi ka batugan, di ba? Masipag ka. Kaya feeling ko, makukuha mo yan by any means yung pera na nilagay mo dyan. Ngayon kung hindi ka talaga mapakali dahil masyado ng malaki talaga yung binigay mo doon sa bahay na yan, di mag-consult ka talaga ng legal advice. Pero ang sa amin lang, wag mo nang balikan yung lalaki na yan. 'Di ba? Nasa sayo pa rin 'yan. Kung sa tingin mo ba nagbago na siya, 'di ba? Sa tingin mo ba bumabawi siya sa iyo? Sa tingin mo ba pag nakipagbalikan ka sa kanya, magiging happily ever after kayo? Paninindigan ka ba niya? Di na ba siya magloloko? Pero kasi ang problema, nagawa niya na once. Sasabihin na naman ng iba, people change, DJ Lindsay. Yes, I know. Wow. Pero nakakatakot, 'di ba? Yung trauma na dinala sa iyo nung ginawa ng lalaki. Ikaw yung nagbabayad, dapat nga mas mabait yung lalaki doon dito kay Abby dahil yung responsibilidad na dapat, dalawa silang gumagawa, sinalo ng babae. Alone, solo lang, di ba? Ang tibay ng mukha ng lalaki na yan. Diba? Sabi naman dito ni Joy Vicente, hi po, watching here in Saudi. Hello, Saudi. Sabi ni Arnold, good day Madam Lindsay, ang ganda niyo po. Asan na dito? Pabati naman po partner ko, belated 10th year anniversary, Patricia Castro. Salamat! So, yun. Diba? Kung sa tingin mo po kung sa tingin mo talagang worth getting yung money na nandun, na share mo, di mag-ask ka for legal advice. Diba? Pero, kung sa tingin mo rin magbabago siya, di balikan mo. Ikaw naman kasi talaga makakaalam niyan. Pero kung sa tingin mo may red flag talaga, actually red flag naman talaga di ba? Baka wala na siyang makubra na pambayad doon, kaya kanya pinapabalik. Wow! Be wise. O kaya makipagbalikan ka in one condition, na ikaw na yung magbabayad. Hindi na ako. Kasi for the longest time, ako yung nag-shoulder ng share mo. So ngayon, kahit bumalik ako, ikaw yung magbayad ng bahay. Diba? Ganun lang. Oo. Ariel Ting, energy po kami dito sa Japan. Shoutout naman po dito mga kasama ko dito sa Japan. Laban lang guys. Laban lang ng laban. Walang susuko. Diba? So yun. Yun yung gawin mo. Siya muna yung pagbayarin mo siguro for a year. O doon sa paraan na yun, mapapatunayan niya yun yung sincerity niya sa'yo. 'Di ba? Yung pagiging totoo niya. Na hindi lang ikaw yung magbabayad kaya siya nakikipagbalikan sa'yo. 'Di ba? Para lang malaman mo. 'Di ba? Tapos i-weigh mo kung talaga bang nagbago na siya or ano ba, dahil lang ba to sa pagbabayad ng bahay. Kasi doon mo malalaman kapag nandun ka na sa process, if mahal mo pa siya o hindi na. 'Di ba? If gusto mo pang bigyan ng another shot yung relationship ninyo or hindi na. 'Di ba? So there, pero maging matalino ka na this time. Magbigay ka na ng mga kondisyon. Kasi feeling ko mahal na mahal mo yung boyfriend mo noon, 'di ba? Kaya pumayag ka. Biruin mo, dalawa dapat kayo magbabayad pero sinolo mo. Wow! Laki siguro ng sweldo mo, no? 'Di ba? Sabi naman ni Jane, get your money girl. Wag mong balikan kasi kawawa na kapag
bayad na yung bahay, nganga ka na. Oo, pag bayad na yung bahay, ay nako, sa kanya nakapangalan. Ay di goodbye na, alis ka na dito. Hindi naman ikaw yung may-ari ng bahay sa akin nakapangalan. Kanino ba nakapangalan? Diba? May tendency ganyan, mga demonyo yung mga ganyan. Tas the next time, pag bumili ka ng bahay, make sure na sa'yo. Ipangalan mo sa'yo, di ba? Kahit pa in love ka dun sa next na magiging partner mo, sa'yo pa rin. Oo. Mas maganda kasi yung meron kang sarili. Ako nga gusto kong bumili ng bahay. Maghulog pala. Hindi tayo ganun kayaman, friend, para bumili agad ng bahay. Gusto ko nga ng sariling bahay. Oo. Pero syempre, uy, basta. Ay, nako. Good morning, DJ Lensa. Napakaganda nyo pa. Hoy, ano ba? So, yun lang naman ang masasabi ko. I-weigh mo kung mahal mo pa siya, tapos kung hindi na, huwag ka nang bumalik. Kung sa tingin mo deserving siya ng pagbalik mo, siya muna yung pagbayarin mo ng ilang taon para lang makapag-ipon ka for yourself. Wow! Para, di ba, makita mo rin kung sincere ba siya sa intentions niya with you this time around the bond. 9:32 na po ng nagmamagandang umaga. Iwasan po natin, mahal ko, sabi ko nga kanina, to decide when we are super happy, di ba? And baka kasi mamaya mapahamak tayo. When we are so in love, wag muna tayo magde-decide. Kasi minsan, mas gumagana yung emotions nating mga babae kapag ganyan. Di ba kapag super in love tayo, ang pinapagana natin na talaga naman pong effective na ginagamit natin, tingin natin yung puso natin. Sometimes, hindi natin nakikita yung real score. Diba? Hindi natin ginagamit yung isip natin madalas kapag in love tayo, mga bakla. Kaya, yun. Huwag ka muna mag-decide pag sobrang in love ka, pag sobrang happy ka. Just calm down. Diba? Just calm down. Kasi, yung moment na in love ka, this too shall pass. Yung moment na problema ka, this too shall pass. Mag-decide ka kapag kalmado ka, kapag maayos na ang sitwasyon.